Capricorn, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for February 10 to 16, 2025. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. And thank you sa mga hindi nagsiskip ng ads. Okay. May ubo pa rin ako, no? So, baka bigla akong mauubo. Pasensya na. Pasensya na. Okay. For Capricorn, let's see. Leadership. Maaring meron kayong leadership role ngayong week. I-assign ka na mag-lead ng mga tao. O yung iba sa inyo, kayo ay magiging boss. Or maaring ikaw na mismo ang mamamahala sa business mo, sa trabaho mo. You are taking the lead. Responsibility, no? So, maaring this week, maraming responsibility for you na paninindigan mo. You have wisdom, acorn. Ayan. Marami ka ng kaalaman, no? Ang mga Capricorn naman talaga is old soul yan eh. So, marami talaga silang kaalaman sa buhay. Magaling rin sila magpayo. So, maaring meron kang papayuhan na kaibigan or kung sino man, tauhan, na nangangailangan ng iyong guidance. Yung iba, may decision making kayong gagawin, kaya you really need to think. Pag-aaralan yung maigi. Alam nyo, labas ng labas tong owl, tsaka tong acorn, wisdom and seer. Sa halos lahat ng nire-read ko ngayon, no? So, it's about seeking for knowledge, seeking for information, pag-aaral, no? So, maaring yung iba, meron kayong i-research, self-study na gagawin sa mga bagay na interested kayo. Okay, your overall energy for this week, the Fool. Meron kayong meron kayong bagong susubukan. It's gonna be a new project, new business opportunity, new source of income, bagong career, can also be bagong relationship, no? But I think ito yung matagal niyo nang pinag-iisipan na somehow medyo natatakot kayo kasi malaking bagay tong gagawin nyo or something that is outside your comfort zone na hindi kayo ganun kapamilyar, kaya lang gusto nyong magkaroon ng pagbabago sa buhay nyo. Kaya finally, you are taking that step. You are taking the leap of faith. Your challenge is the Ace of Cups. Okay, I think, merong gustong humingi ng tawad sa inyo. Pero parang feeling niya hindi ka pa ready na magpatawad. Or, yung iba naman, sa relationship, kung single ka, merong nagkakaroon ng gusto sa'yo or interesado sa'yo. But I think ito yung takot rin na nararamdaman mo to get into a relationship. So, ngayon, iniisip mo, ready ka na ba? Ganon. Your opportunity is judgment. So, this is reinvention ng sarili mo. So, meron kang opportunity na i-reinvent yung sarili mo na hindi ka lang nasa isang box na yun lang yung ginagalawan mo kasi doon ka na expert, doon ka na magaling. Pero paano mo malalaman kung meron ka pang pwedeng gawin pa pala kung hahayaan mo lang yung sarili mo nasa isang box? So, labas-labas din daw sa box.
hanap ka ng ibang box. Dahil baka mamaya, magustuhan mo rin yung ibang bagay na yon. Yeah, it's like ano eh, para siyang rebranding. Mm. Example sa mga singers, 'di ba? Halimbawa merong mga nakilala sa pagkanta ng pop music. Oh. Tapos dahil matagal na sila sa excuse me, sa pop music, parang para sa kanila medyo boring na or gusto nilang sumubok ng iba, so nag-switch sila sa R&B, ganyan. So example, si Taylor Swift, 'di ba? Nung nag-debut siya, hindi naman siya agad pop star or pop music artist eh. Ano siya, country music, 'di ba? So ni-reinvent niya 'yung sarili niya. So for some of you Capricorn, meron kayong opportunity na i-reinvent 'yung sarili niyo. Kasi may iba pa kayong kayang gawin. Mm. And then your blessing is the Queen of Swords. As a blessing, yung lakas ng loob na kailangan nyo, meron na kayo niyan. Kailangan nyo na lang talagang i-execute, gawin. Yung bang ano, feeling sorry, not sorry. Na minsan kasi ang naglilimita sa atin is kung ano yung masasabihin ng iba tungkol sa atin. Yun yung pumipigil sa atin na mag-explore, sumubok ng bago, kasi baka mamaya isipin ng iba, bakit si Capricorn ganyan yung ginagawa, hindi naman siya ganyan dati. Alam mo yun? Pero kung gusto mo naman talaga yung ginagawa mo, ba't ka mahihiya? Bakit? Kung maganda naman yung intentions mo, 'di ba? Bakit mo iisipin yung sinasabi ng iba? You have the sun in Aries in the first house, oh. Assertion, malakas ang loob talaga, oh. You have the sun. Sun is power. Sun is strength. So, meron kang lakas. First house is about yourself. You have Saturn in Taurus in the second house. Ostentation. Ito yung ano, parang pagpapakita ng iyong kayamanan. So, ang kayamanan kasi hindi lang naman yan, ano, pera or ari-arian or material na bagay. Pwede mo rin sabihin na kayamanan mo ang iyong talento, ang iyong physical self, 'di ba? So you're going to show off in a good way, no? Kasi depende na 'yan eh. Kung ang intention mo is hindi naman para magyabang, but to share who you are and what you can do for others, then there's nothing wrong with that, no? Something exciting awaits. Capricorn. So this is Mercury in Gemini in the third house. So some of you are networking, some of you are meeting new friends, new connections. Ngayong week na to. And I think you're excited for the new beginning eh. Itong bagong sinisimulan mo or ina-explore mo o inaaral mo. Or bagong nagsisimula sa buhay mo. Appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. So when we say love, hindi lang siya romantic connection, no? Finding what you love to do, what you love to create, 'di ba? So I see that for you, Capricorn, ngayong week na to. So thank you so much. That's all, and see you again.